Sa pagmulat ko pa lamang ng aking mga mata, ay natanaw ko na ang gandang dala ng bawat pagsayaw ng brotsa. Bilang isang artista ng bayan, sining ang mundong aking kinagisnan. Ngunit sa bawat kulay na ipinapahid ko sa aking kwadro, ay ang namumuong palaisipan. May imumulat pa ba ang mga matang ni minsan hindi naman napikit? Tuluyan ko na nga bang nabuksan ang mga pinto ng pag-unawa at pagmamahal sa sining na aking kinagisnan? Dito'y aking napagtanto ang lalim ng mundong kinagagalawan ko. Tuluyan nang lumubog ang araw at naghari ang dilim sa paligid, habang patuloy pa rin ang pagsimoy ng hangin na animoy nakikiramay sa pighati at kalungkutan ng aking puso para sa sining. Dito'y nabuo ang isang pasya. Maglalakbay ako at aalamin, sino nga ba ako sa mundo ng pluma at pintura? Sa bawat kulay na naipahid ng brotsa, sa bawat telang hinabi, at sa bawat bato o kahoy na inukit, ang kwento ng nakaraan ay nailathala sa paraang hindi kayang isalaysay ng kahit anumang salita. Sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue sa Ermita, nakatayo ang Pambansang Museo ng Pilipinas sa Pinong Sining. Isa itong repositoryong tahanan ng 29 na gallery at hallway exhibitions ng mga Pilipino magmula sa ika-19 na siglo hanggang sa mga artista ng kasalukuyan at maging ang mga pambansang alagad ng sining. Dumarami ang kabataang nahihilig sa lugar na ito. Sa panahon ngayon, ang pagbugso nga ba ng turista ay patunay na hinahabi ng gusaling ito ang kabataan patungo sa kanilang pinagmulan? O itinuturing na nga lang ba itong aesthetic at Instagrammable worthy na lugar? My name is Valerie Bastars. I'm a Humanities and Social Sciences student from Philippine Christian University. What grade are you? Are you college or? No, I'm in senior high. I'm graduating student. What's your wow, you graduated. What's that? Sorry. Humanities and Social Sciences. Is it your first time here in the? No, actually. Really? Tambay. Do you like going here? Yes. Bakit mo lagi napag-desisyonan na pumunta dito sa National Museum of Fine Arts or any other variants ng National Museum in China? Actually, mostly sa fine arts na rin. Because, art and design din ako. And actually, I wouldn't be pursuing psychology in college. Ang thought ko akong course actually was fine arts. So, ever since I was a child, I'm really into arts and creative stuff. So, of course, ang palalagiin kong lugar is full of arts and sculptures, receives any kind of art that I really appreciate. Every time you go here, ano yung mga parang nararamdaman mo sa mga paintings, sculptures, especially as a Filipino youth in this generation and are very advanced? Actually, instead, I do appreciate the paintings, sculptures, and the arts made by the artists. Pero when I come here, ang mas na-appreciate ko talaga or most often na nag-reflect ako is more than the art, is the artist itself. So instead of wondering about the art, the meaning behind the art, I often wonder more about what the artist felt throughout their life. Being an artist, like kung did they like being an artist? Did they like the recognition? Did they like andito yung buhay nila sa art at as pag-art and those kind of things. And kung ano yung nangyayari sa utak nila when doing art.
every time go, do you feel more connected to our culture, especially to our Philippine art? Because painting, for example, sa painting, andun yung history, andun yung way ng background ng painting and more of it. Kung sa artist, kung ano yung pinaglaban nila or gusto nilang iparating through their painting and kung ano na yung darating ng painting nila ngayon na nasa museum. And maybe they didn't even know na nakarating dito yung painting. Yeah. So that's something we should admire and take it. And it's really nice, no? Kasi even if kinamiss tayo songs, so that's still as breathtaking. Like, there is always something, kahit pare-pare lang yung natin. At dahil ang laki-laki nga, it's not never nakakatawa, it's never ending, di ba? It's just so nice na we are here in the present, yet we are seeing everything that has happened in the past that is shaping what we are and who we are today. Sa ilalim man ng terik na araw o ng madilim na gabi, na tanging buwan lamang ang nagsisilbing tanglaw sa likod ng mga lente ng aking kamera, sinuyod ko ang kailali-ilaliman ng Intramuros. Sa gitna ng mga yapak na tumatagpo sa makasaysayang sahig ng simbahan ng Maynila, maririnig ang mga nakapaninindig balahibong huni ng kampana ng simbahan. Tila ba isang mahikanay himok sa iyong pumasok at magnilay-nilay. Sa paligid ay makikita mo ang buhay na karaniwan ng nasasaksihan ng katedral. Abala ang paligid at ang lahat ay tila ba nakasentro sa kani-kanilang pinagkakaabalahan. Naririyan yaong mga nagtitinda, mga batang nagtatakbuhan, mga pamilyang masayang namamasyal. Lahat gumagawa ng kwentong na naisin nilang balikan. Ngunit sa kabila ng tingkad ng plumang aking daladala, ay ang bigat ng librong nilalaman ng kwentong nais ko sanang balikan. Ang kasaysayan ng Manila Cathedral. Dito'y nakapanayam ko ang himig ng isang taong nagsisilbing gabay sa paglalakbay. Matagal na po ba kayong nagtitinda dito? Mga ano pa lang po, 1 year. 1 year. Tingin niyo po, ano po ba yung tunay na kahalagahan po ng Manila Cathedral dito sa Intramuros? Mahalaga siya para sa amin kasi siya yung nagbibigay ng customer sa amin. Maraming pumupuntang tao, maraming nagsisimba, tapos bumibili po sa amin. Yung mga tao po ba na nagpupunta dito, tingin niyo po, nakikita po ba nila yung tunay na halaga ng Manila Cathedral? Yung iba, kasi yung iba, lalo ng kabataan, hindi naman serious sa mga ganyan. Mga matatanda. Tingin niyo po bakit po kaya hindi sila seryoso sa atin? Hindi lang alam kasi ang kabataan yun parang ano eh. Yung ibang kabataan ha, puro geng-geng ng alam, forma, yun. Parang nagpipicture na lang dito. Ginagawa na ng TikTokan yung simbahan. Sa lungat sa kanyang pananaw, tila ba wala ng pag-asa pa sa mga mata ng 20 anyos na binatilyong sorbetero na makita pa ng ilang mga tao ang halaga ng simbahan. Sa loob ng isang taon niyang pagtitinda ng sorbete sa harap ng Manila Cathedral, nasaksihan na rin niya ang iba't ibang taong bumibisita roon. Tayo po kayo dito. Kamusta na po yung experience sa pamamasyal natin? Masaya naman. Though, nakatatlong balik na ako dito kasi may sinasamahan akong kapatid.
And nakapag-ikot na rin ako sa buong Intramuros. So, bakit niyo po napili pumunta dito? Katulad ng sabi ko kanina, may sinamahan lang ako, pero curious din kasi ako kung anong itsura ng Intramuros. Tingin niyo po ate, ano po ba yung pinaka-totoong value ng Manila Cathedral dito po sa Intramuros? Oh my God. Bakit po siya binabalik-balikan ng mga tao? Siguro kasi may cultural significance siya sa Philippines, sa Manila. Historically, tawag doon, parang, wait lang. Parang historically, relevant, yeah. Sa tingin niyo po ba yung mga taong nandito rin po ngayon, na-appreciate po nila yung history and art po ng Manila Cathedral? Actually, depende siguro sa tao. Kasi mostly nandito is nagwo-work. So, medyo sanay na silang daan-daanan yung Manila Cathedral. Pag tourist naman, siguro, yes. Kasi, napapansin ko, lagi silang may kasamang tour guide. Tapos, curious din silang magtanong ng history ng pinupuntahan nila. Bago pa man ako tuluyang lumisan, isang dalaga naman ang aking nakapanayam. Bilang isang kabataan, balanse ang kanyang pananaw sa kung papaano nga ba nakikita ng mga tao ang halaga ng simbahan. The Manila Cathedral is a very important part of Intramuros, and not just Intramuros, it is a very important structure in the entire country because of what it symbolizes. The cathedral is considered to be the mother church of the Philippines, mostly because it was the first ever cathedral ever established in the country. It was the first recipient of an episcopal chair from the Vatican, and it has been a cathedral at least since 1578. Although you may need to check the facts on that one. Basta between 1578 to 1581 became a cathedral. And as such, and because of its extensive history, because if we're counting from 1571, this is more than 400 years na nandito yung cathedral na to. There's so many historical events have happened inside the cathedral, so many historically religious activities here. A lot of this has been visited by so many popes over the past how many decades. It is basically the biggest symbol of Roman Catholicism in the Philippines. So it's not just important in the fabric of Intramuros, it is important in the fabric of the Philippines and as a people and as Roman Catholics as a whole. Maraming kabataan na napupunta dito. Nakikita pa po ba nila yung kahalagahan ng Manila Cathedral dito po sa Intramuros? No, that's such a loaded question because usually the knee-jerk reaction is, oh, the kids don't see it, but I don't see it that way. A lot of the younger generation actually visit Intramuros more than the older generations too. So that in itself tells me that the curiosity is there. And as long as they start going here, as long as they ask the questions, why they visit? I mean, you can just be visiting for the shadows of yourself, but you're here, and that's a good start. It's just a follow-up that matters. Bago pa man ako tuluyang magpaalam sa matayog na pundasyon ng simbahan, namulat ako sa kung ano nga ba ang tunay nating dapat pahalagahan. Na sa bawat hakbang papalagpas sa kanyang tarangkahan, sa bawat litratong tinukunan, ay ang mga dalangin at dasal na minsan nang naiusal. Ang mga himig ng mga taong minsan nang tumayo sa kalsadang aking nilalakaran, at lahat ng iyon ay nasaksihan ng mga mata ng simbahan. Kilala ang Pilipinas sa mga simbahan nitong puno ng simbolismo. Marami ng unos ang nalalampasan ng mga ito, kaya't naituturing silang makasaysayan.
mga magkokonekta sa atin sa nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap. Ngunit, sa paglipas ng panahon, tunay nga bang nananalaytay pa rin sa ating bayan ang iniwan ng nakaraan? O sa kabila ng matayog nilang mga anyo, ang katotohanan ay gumuho na sila sa ating mga Pilipino? Ilan taon ka na? 11. Unang tanong is, bakit ka nandito sa simbahan? Ano po pinipili? Sombrero. Yung napansin mo sa lugar, ito, maganda. Tsaka sa mga tao, sa paligid, anong ginagawa nila, kadalasan, pagmamamusik. Yan. Basta yung nararamdaman mo tuwing nandito ka sa San Agustin. Masaya, bakit po? Kasi natutuwa ako sa mga nakapalaki. Sa San Agustin, yung pag nandito ka sa simbahan, nararamdaman mo sa simbahan. Makikita mo, wala. Gaano mo kakilala ang San Agustin Church? Tuwing kailan ka pa pupunta dito? Tuwing sa Padre. Yung alam mo tungkol sa simbahan, may alam ka pa tungkol sa history niya? Wala po. Thank you so much. Thank you, baby! Ang simbahan ng San Agustin ay hindi lamang dinarayo ng karamihan. Ito rin ay nagiging pansamantalang tahanan ng ilan sa atin. Kabilang narito ang 11 taong gulang na si Andre. Tuwing Sabado, kasama niya ang kanyang ama na magtinda ng mga sombrero sa nasabing simbahan. Ngunit, sa dalas ng pagtungo niya dun sa lugar, wala siyang ideya ukol sa nakaraan ng San Agustin. Si Andre ay isa lamang sa maraming kabataan na kaunti lang ang nalalaman sa istorya sa likod ng matayog na pader nito. Ano pong name niyo? Ano po? Ilan taon? 19. Bakit ka nandito? Ito po na yung mama siya. Ano ang napansin niyo sa lugar? Sa mga tao sa paligid? First time ko po dito, hindi ko po in-expect na tahimik pala. Ito, kahit pa paano marami ito. Mismo ano po? Yung mga nauna, syempre. Kamusta ang pakaramdam mo? Ano nararamdaman mo? Medyo ako yung finally nakita ko na ito. Hindi nga lang po ako nakapunta dito. Ano bang name niyo? Ariel Carlos Pelucidi, Age po? 15. Bakit ka nandito sa San Agustin Church? Iikot para ma-check yung mga historical buildings ng Intramuros. Wow. Ano ang napansin mo sa lugar? O sa mga tao? Yung lugar kasi is old and fancy and maganda siyang puntan ng mga tourist like yung mga water. Sa mga tao sa paligid? Okay naman. Kumusta ang pakaramdam mo ngayon? Kasama ko kasi yung water. How about sa anong naramdaman mo nung nakita mo yung lugar? Nararamdaman ko na parang nasa bumabalik sa nakaraan. Yung parang yung mga Last question pa is, gaano mo kakilala ang San Agustin? hindi ko masyado. Pero palagi ako dito kasi yung kuya ko taga-Magdalena. Sige po. Sige. Tila lahat sa kanila ay kulang sa impormasyon tungkol sa kasaysayan ng simbahan. Ganoon pa man, mapapansin na ang mga sagot nila sa tanong na, ano ang napapansin mo sa lugar? Ay parating maganda o kung ano pa mga salita o parirala na nagpapahayag kung gaano kahalil-halin na ang simbahan ng San Agustin. Ang mga kabataan may hindi nakita ang mga kwentong nakaipit sa mga haligi ng simbahan na sinubok na ng panahon. Mistulang pare-pareho silang nabibighani. Animong ang mga nasabing kwento ay tila batingaw ng kampana ng simbahan na nagsisilbing bulong na humahalina sa makadidinig na balikan ng landas kung saan ito nagsimula. Ang tanong na iniiwan nito sa atin ay, paano mapapalakas ang tinig na nagmamakaawang huwag ibaon sa limot ang kultura at kasaysayan na pilit binubuhay ang nakaraan? Sa pag-ihip ng hangin kumakalat ang alabok.
ipinapakilala sa tao ang kanyang nakaraan at hinaharap. Ang kasaysay ay nakahabi sa pook, kaisa ng hangin na hinihinga, ang lupang kinatatayuan, at ng lipunang nabuo rito. Sa pagbuo ng lipunay, matibay na pundasyon ang itinatayo, na siyang sasalo ng bigat ng mga pader at palapag na idisenyo ng arkitekto nito. Ngunit sa pagkakataong ang pundasyong ito'y durugin at pulbusin, kung saan ang pag-asa ng kinabukasay tuluyang maglaho. Paano mo ito muling bubuuin? Payayabungin? Sa kantong ito ng Intramuros sa Calle Arzobispo ay sinasabing dating nakatayo ang Ateneo Municipal de Manila nang halos isang siglo bago maganap ang labanan sa Maynila noong 1945. Ang paaralang ito ay malaki ang ginampanan sa edukasyon ni Jose Rizal, sapagkat ito ang formal na universidad niyang pinasukan mula taong 1873 hanggang 1877, kung saan sa kanyang pagtatapos ay ginawa rin siya ng pinakamataas na karangalan sa kursong Batsilyer ng Sining sa edad na 16. Ang labanan sa Maynila ay isa sa mga pinakatanyag na labanan na naganap sa ating kasaysayan. Naganap ito noong ika-3 ng Pebrero hanggang ika-3 ng Marso 1945 bilang bahagi ng kampanya ng mga alyado at palayain ang Pilipinas sa brutal na pananakot ng mga Hapon. Bago maganap ang labanang ito ay tinupad ni Douglas MacArthur ang kanyang pangakong siya'y magbabalik, at nang mangyari nga iyon ay naging hudyat ng matinding laban sa Maynila na nagresulta sa isang lungsod na maparang ngunit malaya. Masisikat ang ilang araw, tunay naganap sa likod ng dilim. Malaki ang naging bahagi ng dating gusali ng Ateneo de Manila sa kultura at kasaysayan ng Maynila, lalo na ng lipunang namuhay kasama nito. Dahil kasamang gumuho ng gusaling ito ang identidad ng lugar na kinatirikan nito, pati na rin ang pundasyon ng lipunan sa panahong iyon hanggang ngayon, ang edukasyon. Sa paglapat ng kulay na puti, ay tila ipinasisilip ang multo ng nakaraan, ang kapangyarihang dala nito, at isang paalala ng kasaysayan ng pook na iyon. Kinikilala ang dating gusali ng Ateneo de Manila bilang isang mahalagang historical and educational heritage site, sapagkat nakakubli rito ang mga alaala ng nasabing campus dito sa Intramuros. Ang physical ruins nito ay nagpapaalala ng karahasan at pagkawasak ng dala ng World War II sa Kamaynilaan, at ang epekto nito sa kultura at edukasyonal na institusyon sa lugar. Kung ikukumpara natin ang kabataan noon sa ngayon, mas limitado ang kanilang paraan ng pagpapahalaga. Kadalasan ay sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig sa mga kwento ng kasaysayan. Ngunit, sa kasalukuyan, mas malawak ang paraan ng kabataan. Dahil sa pinagsasama nila ang pagkatuto at ang modernong paraan ng pagpapahayag, tulad ng pagkuha ng litrato at pagbabahagi online. Sa ganitong pamamaraan, ang kasaysayan ay hindi lamang nananatili sa libro, kundi naging bahagi rin ng kanilang pang-araw-araw na karanasan. Hello po, we have a set of questions for you po, ma'am. Una po is,
as someone na may business dito sa Fort Santiago, ano po yung madalas ginagawa ng mga kabataan dito pag pupunta sila? Usually, they would hang out, mag-either mag-picnic sila, usually field trip, or mag-film sila. So, halo-halo talaga siya either for leisure and more of for school projects. Next question po is, sa tingin niyo po, may mga kabataan pa bang seryosong nag-appreciate ng lugar? And paano niyo po ito masasabi? Yes, oo. Kasi like, you would see na they're pretty interested with yung mga tours dito. Tapos namamanga sila na parang, ito yung itsura before. And may mga tutors na taga rin kasi dito. Then, you would see na some students, they would take the tour guides talaga. Tapos, hindi naman, kasi yung mga tour guides dito, hindi naman siya needed na may field trip. So, pwede mo sila i-hire. And I would see some students would hire them and then as well. Then, nakita ko yung na-appreciate nila na parang more of, hindi lang the historic, more of the place talaga na parang rin kasi, bira yung mga gitong lugar in Manila na pwede kang pumasok dito and you could feel like nasa luma kang area. Tapos, yet na parang in the present na tayo. So, Ano yung mga simpleng bagay na ginagawa ng mga bumibisita sa lugar na masasabi mong may respeto sila sa lugar? pagdating sa mga workers here, kasi like, without the workers here, paano magiging maayos yung Fort Santiago? And for me, na-appreciate ko pag may respeto sa mga maintenance and katulad namin na workers. Then also yung Claygo. Kasi syempre, gipit niya sila dito, kakain sila, di na magkakalat. And thankfully naman, Claygo naman sila dito, nagtitiktik naman. And ayun. Then of course, they follow the guidelines na may times na bawal ka mag-film unless may permit kayo. Then, casual picture lang, gano'n. Thank you po sa pag-participate. Thank you. Anong ginawa mo pagpasok mo dito? We were just planning this to stroll around, and then they welcomed us and we paid for the entrance fee. But I guess our main focus is for us to study. Kaya napansin niyo po ang detail dito na tumatagpo sa inyo kahit city. Yung mga structures po, yung mga bricks, that reminds us the history of the Philippines. Thank you so much. Nag-picture po ba kayo dito? If yes po, anong part po yung napili ng picturean and bakit po yun yung napili ng picture? It's really hard to answer, to give a specific answer because everything here is beautiful. Habang naglalakad po kayo dito, may part po ba na naisip po kayo tungkol sa history or kasaysayan po sa lugar na to? And anong part po yun? The tunnel. Yeah, the tunnel. Yeah. Last question po. Sa tingin niyo po, pangpasal lang po ba to or may natutunan po kahit konti? If meron po, ano po? Part of the history that we really have to look back because without history, siguro hindi natin makikita Pilipinas. Overwhelming po yung place. I love Manila. This is our, especially intramurals. Surprising how they able to maintain the structures. Yes. Yeah, mainly the buildings. It's quite nice. Thank you so much po. Yeah, you're welcome. Thank you. Ano po yung pinakauna niyong ginawa pagpasok niyo po dito sa Fort Santiago? Actually, first time ko lang dito sa Fort Santiago. And first time ko man first dito sa labas, I was amazed kasi the structure and the other facilities here are like very old and very vintage. Sorry. So, ang ginawa namin is, di ba nagbayad lang kami? Yeah. Nagbayad kami ng entrance fee, which is 50 pesos. Each student, so nagbayad sa tapos ayun, after, yawan po, nakakad-lakad naman, tapos nagbayad na sa aking mga friends. Ano po yung una niyong napansin na detail na tumatak po sa'yo? Kahit po yung pinakasimple. Actually ako, since first time ko dito, pagkapasok ko pa lang is yung dyan, parang, ano tawag yan? Art po. Ayan. Kasi I was curious earlier po. Pwede bang pumasok there? Like, kasi I've heard before na
may mga spirits daw dyan. I don't know if totoo yung sinasabi nila. Yes po. Yun pa yung nagtumatak sa isip ko kasi sa Epon, sabi ko, parang ganda pumunta dyan. Nag-picture na po ba kayo dito? If oo po, anong part po ang napili niyong picturean at bakit po ay napili? Actually, kanina, I took a picture there sa mga bench. Kasi, I took a picture there kasi late po. Tapos, kasi ako, I really love plants. Yes. Oh, mahilig sa plants. Wow. Ayun, yun po. At tapos, maganda rin yung lighting. Yung landscape. Yes po, yung the landscape, yes. Kapag naglalakad po kayo dito, may part po ba na napaisip ka tungkol sa history o kasaysayan sa likod ng lugar nito? At anong part po yun? Or yung art, what how many people are the passing ever since this was built. Sa tingin niyo po, pangpasyal lang po ba ito o may matututunan po ba tayo dito sa lugar na ito? Good question. It can be both. Kasi hindi lang siya basta pasyalan. It is something that is very enriching for some, especially for students, to explore and discover the history behind this place. Especially, it's very old na rin. For example, yung dyan sa may baba, bakit siya tinayong ganito? Or bakit may Fort Santiago na tinawag? Ano yung behind that? It's really curious for some people then, especially first time ko dito. So, I'm sure na marami yung matutunan. Kasi, of course, I'm such a student wonder din. I think, can be both. Para goya-goya pa ka doon. Yan lang. Your opinion matters. Kasi maganda din yung pag but at the same time, yung in the past, marami din nangyari diba? Tapos, how this place, part on our history. Ang ginawa ko, just rephrased my answer. Pero sige. Tapos, parang how Filipinos what happened to Filipinos. Parang ito tinayan na rin. Yung Sa gitna ng ingay ng Maynila, may isang lugar na tila tahimik. Dito sa Chinese Garden, parang humihinto ang oras. Itinayo noong 1966 at nananatiling saksi sa paglipas ng panahon. Pero sa likod ng mga aesthetic na litrato, ano nga ba ang tunay nating nakikita? Isa-isang hakbang, unti-unting nag-iiba ang pakiramdam. Sa bawat paglakad, mas napapansin ang mga detalyeng madalas nating nalalampasan. Mga bagay na nandyan lang, pero hindi laging napapansin. Mga hugis, mga linya, mga espasyong may kwento. Ano po yung napansin niyo sa Chinese Garden? Siguro una kong napansin talaga dito is yung mga structures na pagdating sa mga temples, sa mga art festivals. Talaga yung nakakuha ng attention sa art. Ngayon, mas marami na ang tumitingin. Pero mas mabilis na rin ang pagdaan. Minsan, isang kuha na lang.
isang litrato bago tuluyang umalis. May mga tao na, kunwari, as an artist, na-appreciate ko yung scene in any form of it. So, siguro, nagkakaroon tayo ng, sa social media naman, nagkakaroon tayo ng much awareness about sa scene. At nasa sa atin na din yun, nakadepende na rin sa tao kung paano natin i-interpret yung scene. And siguro, nababago din siya. Depende rin sa tao kasi nga, ng ibang tao is, nakikita nila yung scene as an entertainment. Kumbaga, yun nga, lalo na yung mga tourist attraction, nagpupunta sila doon for likes, pero may mga tao pa rin naman na pumupunta sila doon hindi to perform, kundi ina-appreciate talaga nila yung scene. Sa panahon ng social media, mas madali nating nakikita ang sining. Pero mas madali rin itong lampasan. Ano po yung unang napansin nyo rito sa Chinese Garden? Paano nyo po ito na-appreciate? Kasi nilang kami nakapunta rito, maganda ka pong matanawin, maluwas. Best pa sa amin talaga ng mga Pilipino. Para sa iba, sapat na ang makita ang ganda. Isang lugar na pwedeng puntahan at saglit na kalimutan ng pagod. Sa panahon ngayon, nauso ang aesthetic shots sa social media, mahalaga pa rin bang malaman ang kasaysayan ng mga pagoda o temple o tulay na pinipicturan? Oo, kasi napalaro ng mga bata. Ito na ito ng mga bata rin. Kasi maluat dito. Opo. Kahit yung mga matatanda na, ito rin yung pagkala dito. Lalo pag dating ng December, gusto yan mga bata. Sa kabila ng pagbabago, nananatili pa rin ang halaga nito. Isang espasyo para sa bawat henerasyon. Aalis man tayo sa lugar na ito, may bitbit tayong kanya-kanyang pagtingin. Pero sa dami ng ating nakikita, kailangan nga ba tayong huling tumigil at tunay na tumingin? Dahil minsan, ang sining ay hindi lang nasa isang litrato, kundi sa sandaling pinili nating maramdaman ito. Sa bawat rutang binabaybay, kailangan nating huminto. Sa gitna ng bulyaw at kaliskos na nagmumula sa lugar na wala sa bokabularyo ang salitang pahinga. May isang espasyong tahimik, isang sisidlang bigkis-bigkis ng alaalang lipas. Parang isang pahinang matagal nang nakabukas, naghihintay na muling basahin. Dito nagsisimula ang tanong, hindi lang kung sino tayo, kundi kung paano tayo naging ganito. Ito ang Rizal Park, isang bukas na lupain na nakatanaw sa malawak na dagat, kung saan naganap ang isang pangyayaring nakaukit na sa kasaysayan. Tulad ng isang sakahan, sumibol dito ang ginintoang pagkamakabayan ng mga Pilipino. Ngunit gaya rin ng sakahan, pagkatapos ng anihan, hahantong sa pagkatigang ng lupa. Gaya ngayon, mistulang isang pangkaraniwang parke na lang ito para sa marami. Lugar na libangan, ng pag-eehersisyo, ng tawanan, ng pansamantalang pagtakas sa pagod. Mga katangian ng ordinaryo at nakasanayang konsepto ng isang parke. Ang malaking tandang pananong ngayon sa aking isipan, nabibilang na nga ba dito ang Rizal Park? Ito, si Jose Rizal. Isang pangalang kabisado natin mula pagkabata. Isang mukhang nakikita sa pera, sa libro, sa silid-aralan. Pero, harap niya ngayon,
Sino siya sa atin? Bayani? Simbolo? O isang rebulto puno na lamang ng kwento? Taga saan? Taga Makati. Bakit niyo po naisipang sumadya dito sa Rizal? Actually, kakatapos lang ng work, so dumalo lang kami. And around the area lang kami. Ano po yung unang mapasok sa isip ninyo kapag nakikita niyo po yung monumento ni Rizal? Una is yung kasaysayan. Pangalawa is nostalgic moments. Siyempre, nakasanayan ng bumisita dito every weekends. Kung wala po yung monumento ni Rizal dito, mararamdaman niyo pa rin po ba yung kasaysayan na mayroon yung lugar na po? Sa tingin ko hindi. Parang yung monument mismo yung parang proof or living proof na yun nga, kung hindi malalaman ng mga bata yung nangyari dito is hindi nila makakikita or hindi nila malalaman kung ano yung nangyari dito mismo sa lugar na to. For last question po, sa tingin niyo, parka lamang ba ito or may mas malalim pa ang dahilan sa pagbubuo? Since dahil based sa ano natin, sa napag-aralan natin during elementary and high school, hindi na siya considered as park. Heritage na siya actually. Parte na ng culture natin yung pagbisita dito. So, hindi ko masasabi na park lang ito. Thank you very much po sa time. Thank you. Taga saan po kayo? Taga saan po? Nag-Leyte po kami. Bakit niyo po naisipang sumadya or pumunta po dito sa Rizal? Pumunta po kami dito kasi gusto namin ng break and kasi po na-homesick na rin po kami kaya we decided na dito kami sa Rizal Park for unwinding. Nung pagpunta niyo po dito, ano po yung unang naisip niyo nung nakita niyo po yung statue nito? Parang diba, from Leyte kami, tapos wow, nandito na po. Parang ganun. Dati nasa libro lang to, ngayon nandito na kami. Ngayon, na-witness na namin, so overwhelming. Kung sa tingin ninyo, kung wala po yung monumento po dito sa Rizal Park, maramdaman niyo din po ba yung kasaysayan pa rin dito? Yes po naman. Pero po, hindi. Yes. Kasi yung lugar na to, mayroon dito sa iba eh. Yung nakakaiba lang kasi dito more on may statue. Sa iba, wala. So yun yung parang nagpapaiba sa iba. Tingin niyo po ay parka lang ba ito or may mas malalim pang dahilan sa pagbuo? Pero parang kasi yung party kasi parang namin. Dito kasi iba yung mapipil mo eh. Iba yung peace. Tapos since siya, parang kasaysayan, parang bumabalik ka sa history. Thank you very much po ulit. Sa pagpunta mo dito, may nabago ba sa pananaw mo sa kung ano po yung parang kumbaga pagpunta niyo dito? Ngayon kasi wala pa masyado kasi medyo kakapunta ko lang doon. Minsan lang ako pumupunta dito. Pag training dito lang. Ano po sa tingin ninyo ang mahalaga? Ang maalala si Rizal o ang maintindihan si Rizal? Maalala mga nagawa ni Rizal. Maalala. Kung mawala ang lugar na ito, ano yung sa tingin niyo po yung mawawala din sa inyo? Or yung sa ating kabataan? Wala po yung lugar na lang. Sa tingin ko is yung kung ano yung mga kung ano po yung mga nagawa ni Rizal. Sige. Thank you po. Taga saan kayo? Tondo. Sa Tondo. Bakit nyo naisipang sumadya dito sa Rizal Park? To see the kasi yung ambience at magpunta na po yung Ano yung unang pumasok sa isip ninyo nung nakita ninyo yung monumento ni Rizal? Malambot po sa puso kasi nakita po namin ang pinagmamalaki ng Maynila. Kung wala itong monumento na ni Rizal dito, mararamdaman nyo pa ba yung kasaysayang nangyari sa lugar na ito? Hindi po. Iba po yung magiging feeling po namin. Sa tingin ninyo, basta lamang ba na parke ang Rizal Park or may mas malalim pa siyang dahilan sa pagkabuo ng Rizal Park? May mas malalim pa po itong pangulugan kung bakit hindi na yun. Sa tingin nyo, ano yung dahilan din? Upang mas mapakita ang pagpapahalaga sa ating mahal na bayani na sa Rizal. Naalala po natin yung mga nangyari po. Nakaraan. Paglipas ng panahon, ang lupang ito ay hindi iniwan sa limot. Hinubog ito. Binigyan ng anyo. Sa plano ni Daniel Burnham, naging bahagi ito ng isang lungsod para sa tao. May espasyo,
para sa pahinga at pag-alala. Mula sa lugar ng kamatayan, naging lugar ng pamamahinga. Sa pagitan ng katahimikan ng pahinga, may nawala ba tayong alingaw ng alaala? Mamamasdan sa gitna ng parke. Nakatayo ang monumentong natapos noong 1913. Likha ni Richard Kissling. Sa ilalim nito, sisidla ng isang katawan, isang buhay, isang kwento. Si Pepe, hawak ang aklat. Hindi baril, hindi itak, kundi mga salitang kayang tumarap sa puso at gumising ng nahihimlay. Sa paanan niya, 3 bituin, Luzon, Visayas, Mindanao. Paalaala na ang kanyang sakripisyo, hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Kapag nilibot ang parke, may iba pang kwentong naghihintay. Ang dancing rings, paikot parang paulit-ulit na paghahanap ng pagkakaisa. Ang The New Filipino, anyo ng Pilipinong patuloy na binubuo. At ang mga mukhang nakahanay sa Gallery of Heroes, mga matang tila nakatingin pa rin sa atin. Ang tanong, hindi kung nandyan sila, kundi kung nakikita pa ba natin sila. Ang mga lugar, parang tao rin. May pinanggagalingan, may sugat, may kwento. At tulad natin, maaari rin silang makalimutan. Ang paglalakbay na ito, hindi lamang tungkol sa mga lugar o sa kung ano o sino ang naririto. Tungkol ito kung paano tayo tumingin at kung paano tayo matututong manariwa ng tunay na kahulugan sa anino ng bawat gunita. Dahil minsan, ang tunay na pagkawala, hindi sa lugar, kundi sa paglimot. Pagkumpas ng iyong kamay, aking landas, ginagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa.